Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, mahina sa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Good morning, Pastor. Good morning. Kamusta ang umaga niyo, Pastor? Good morning, At higit brother. sa lahat sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Very well. Yan. Very well, Pastor. Napakaganda ng ating umaga ngayon sapagkat sisimula natin ng umaga na mayroong pag-ibig na kasama ang ating Panginoon. At narito na naman tayo, ang bilis ng araw, Pastor. Amen. January 24, 2021. Yan. Sunday. Yes. Yan. Ang bilis ng takbo ng panahon natin. Ngunit sa pagbilis ng takbo ng panahon, mabilis din tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at mararamdaman natin ang kanyang pagpapala lalo
pag tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Pagising mo pa lang sa umaga ay kasama na natin ang Panginoon at tayo ay talaga namang pagpapalain sa ating mga trabaho. At sa lahat ng ating mga viewers, good morning po sa nakikinig po ngayong umaga sa ating programa ng Hope and Love at tayo po ay sama-sama mag-aral at higit sa lahat mga Good Morning Philippines na nakakaabot ng ating channel dito sa Facebook. Australia, mga taga-Japan at mga taga-Korea at iba't ibang parte ng ibang bansa. At ngayon din po ay binabati po namin si Sister Dexel Ragas. Yan. Good morning, Dexel Ragas. Nandiyan po yung ating babaeng kasama. Siya po yung magbabahagi ng ating message, ng ating devotional ngayong umaga. Okay, abangan natin to. Napakaganda to mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay dadako muna po sa opening prayer na tayo pagkakaloban ni Pastor Juby, and then pagkatapos noon ay makakarinig tayo ng ating theme song. Alam niyo na, Only Jesus. And then ang atin na pong speaker ang siyang magsasalita. And then magkakameron din po tayo ng mga reflection at mga greetings sa ating mga viewers. I hope and pray pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayong umaga. Pastor? Okay. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Mahal naming Diyos, magandang umaga po, Panginoon. Damang-dama namin ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa amin na sa buong magdamag, inyo kaming iningatan sa aming pong pagtulog. At ngayong umaga, muli ninyo kaming binigyan ng buhay, binangon, ginising na meron pong kasiglahan na mag-aaral po ng inyong banal na salita sa pamamagitan ng aming morning devotional. Salamat din po sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, na sila rin po ay palaging sumusubaybay upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lutog ang amin pong mga pananampalataya sa pamamagitan po ng pagkaing espiritual sa araw-araw. Samahan po ninyo kami, lalo tigit si Mr. Joy sa kanyang pangunguna sa aming devotional. Maluwalhati nawa ang iyong dakilang pangalan at amin po lalo tigit ang inyong banal na kasulatan. Salamat.
Um, Hello po sa lahat. Good morning po. So, happy Sunday po, no? Ang ganda po sana po maganda po yung gising nyo kasi maganda po yung gising ko. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa po and let's all bow down our heads for a prayer po. Let's pray po. Loving Heavenly Father, Lord, may you hide me behind the cross, and as we start our devotional this morning, may we, Father, that you and you alone will be seen, and remind us, Father, and plant the seeds in our hearts that we may be able to grasp what you want us to learn, and help us, Father, to be made willing and to be made willing to learn. And thank you so much for everything. In Christ's name, pray, amen. So, ayun po, no? So, ang ating ano po ngayon ay elevating influence. So, ano po ba yung influence? So, nung nakita ko po to, no, yung influence, sabi ko, pag-influence, mga leaders lang yan, mga tao na nasa posisyon. Kasi syempre po, doon po natin ina-associate yung word na influence. But then po, na-realize ko po nung habang nagbabasa po ako sa Ellen G. White, na influence po pala, tayo po lahat, ay may influence po pala. Hindi lang ang leaders, hindi lang ang mga tao na nasa posisyon, hindi lang po yung mga church board, but lahat po pala may kanya-kanyang influence. So, ang ating pong key text ay makikita po natin sa Psalms 119, verse 74. It says, "Those who fear you will be glad when they see me because I have hope in your word." So many times po ba kayo po, mas gusto niyo po bang makinig po ng sermon or makakita po ng walking sermon? Parang ang sarap po kasi no na imbis na magsalita ka na God is love, you show love. So parang yan po ang buod po ng ating study ngayon, no, na if daw po ang mga katotohanan daw po na nasa Bible ay ating ilalagay sa practical life, magiging iba daw po ang ating influence. So sabi ko, paano ako? For example po ako na hindi pala ako marunong kumanta or hindi ako gumanito, hindi ako marunong maganyan. So, yun po pala ang pinakamaganda po doon kasi nga po, pag nagbabasa ka daw po parati ng Bible, God will just put something in you daw po na mag-i-elevate sa influence niyo po. Parang meron kayong special influence na hindi mo maintindihan by your learning sa Bible. Tapos, sabi nga dito po, ang ganda dito na sabi, an understanding of the revealed will of God enlarges the mind, expands, elevates, and endows it with new vigor by bringing its faculties in contact with stupendous truth. So, parang, hindi po, personal ko po na testimony po to, no? Dati po, I don't really know how to study po, yung sa academics, na parang, paano ba mag-study sa academics? Alam niyo po yung pag nagbabasa ka, parang wala kang maintindihan. Hindi ko po alam kung may mga estudyante pong nanonood with me. Pero pag nagbabasa ka ng something ng lesson niyo, parang kahit ilang ulit mo nang basahin, parang nagba-bounce lang sa utak mo na hindi talaga siya, parang hindi talaga siya pumapasok. So, when I got in college po, when I studied nursing, may vow po ko sa Panginoon na, Lord, in everything I do, especially sa academics, I would put you first. So, never po ako mag-aaral basta hindi po muna ang Panginoon or hindi muna ako magbabasa ng Bible, nagde-devotional. And every time na ginagawa ko po yan, pag nabasa ko na po yung lesson ko, parang ang gaan na lang po sa utak, parang ang bilis. So, I am parang witness po ako dito na sinasabi sa devotional natin na it will expand the mind. And ang kagandahan po kasi pag nagbabasa ka ng Bible, hindi lang po mag-i-increase ang ating knowledge, but pati po ang wisdom. So, the understanding takes the level of the things which became familiar. So, feeling po natin minsan, no, alam ko naman yung story dyan, alam ko naman ang story ng Joseph. But if we read it closely, po, if we put ourselves in the shoes of Joseph, alam niyo po yun, parang, Lord, grabe naman, ang faithful ko sa'yo, tas ngayon, ibibenta ako ng mga kapatid ko. Lord, magsasuffer ako. Lord, naging faithful naman ako, humindi nga ako kay Potiphar's wife, tas ngayon, ilalagay mo ako dito. Pag we will put our feet in the shoes of those Bible characters, then we get to learn something na their faith wasn't really based on our church. Their faith wasn't based on their family, but their faith was based upon
their knowledge, their personal relationship with the Lord. And yun po yung kagandahan sa Bible kasi po hindi po natin siya ma-experience from other people. But oo, merong mga times na maganda ang Bible study, na-touch ka, but it's entirely different when it's you and the Bible and God. So, parang hindi natin yan makikita sa sarili natin, but ganun po talaga yung mga kapatid na sabi nga sa Psalms, taste and see the Lord. So, parang hindi naman po siguro pagkakain po ako dito, sasabihin ko, "Oh, sarap ba?" Tapos kakain ako. Hindi naman po alam niyo yung lasa kasi ako lang po yung kumain. So, parang gano'n po yung Bible 'no, hindi niyo po malalasahan 'pag hindi kayo mismo yung susubo. So, in searching of all books of philosophy and science cannot do the mind and morals what the Bible can do. So, sasabihin nila minsan 'no na, obsolete na ang Bible at it's in the past, hindi na siya applicable to our times. But when we look at the entire picture of the Bible, it's actually very present. And ang kagandahan na po kasi talaga sa Bible for me po is, it rebukes you of the things na akala mo yung tama, na parang, ay, mali pala to. For example po, kahapon po, we discovered po sa Bible study namin na, ano po pala, in Galatians 1:10, I guess po, kung kayo may Bible po kayo dyan. When you are pleasing other people daw po, when you try to please others, or you try to please men, you cannot be a servant of God. So parang, kaya po parang natamaan po ako nun kasi parang so many times, may times po, may instances po talaga na we want to please others. Maybe it's our parents, it's the people around, the community. But then po pala nakalagay doon na once we start to get the approval of men, we cannot be a servant of God. So parang, wow, ang tagus po nun sa amin no, nung nagbabasa kami sa youth. So nandito din po, what wisdom of man can compare with the grandeur of the revelation of God? Finite mind, who knows not God, may seek to lessen the value of the scriptures. So finite kasi po, kung sa Tagalog, maliit lang po yung ating kaalaman na hindi po natin nagagrasp ang sobrang kalaking value, wisdom ng Panginoon, no? And they bear the truth beneath the supposed knowledge of science. Sabi nga daw po nila, science and Bible cannot go together. But when we read po, as in po, if you look at journals by journals, unti-unti po lang na-discover po na the Bible and science correlates po. And it's not against. It actually supports each other. Especially po sa constellations. Sa Job po, may isa pong study dyan na yung sa Job, na yung binanggit ni Job na mga constellations. Na-discover po nila yan lately. So parang, ay po, marami po talaga meron na po tayong internet, no? Instead of looking at maybe random videos online, how about po, let's look at those things na will help us in our faith. And ito po talaga have an elevating influence. Nakikita po kasi siya na hindi po, dapat po pag nagbabasa tayo ng Bible, may change po talaga sa sarili natin. And if we cannot see that change, then maybe there's something wrong. Maybe our motivation for reading may not be entirely genuine. Maybe our motivation for reading may be different, na hindi po pala siya seeking the truth, seeking God, but maybe po to, para may masasabi ako for the next Bible study, or para ganito, hindi siya parang genuine na I really want to see Jesus in the Bible. And once we have that thinking po talaga, naalala ko po, no, ang sabi nga po sa text natin, let your light so shine. So napatanong ako dyan let, hindi po siya pinipilit, hindi po siya kailangang i-on and i-off. Ang sabi po doon, let. So basically po, our light, hindi po natin siya alam na nagsashine na po pala. Just let it, parang hindi siya kailangang pilitin. You don't need to be parang plastic na kailangan ko talaga magpakabait kasi ganito. Because the Lord knows everything about you, even in closed doors. So, sabi nga dito, elevating influence, if you would like it or not, even gusto mo man o hindi, you need to accept the fact na you have an influence on other people, good or bad. And it's up to you to have what kind of influence are you giving. If kahit feeling mo ang liit mong tao, or like, wala naman ako, hindi naman ako nakikita, but actually someone out there is looking at you and looking at, parang naghahanap sila nga, may Jesus ba? Parang ito naman, nagsisimba naman to, pero ba't parang ganito yung ugali? So again, no, my dear brothers and sisters, my friends, the best
the best sermon you can give is yourself, your character, your patience, your attitude. And sabi nga no, we need to have the fruit of the spirit sa Galatians, no. Do we have the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, everything. And alam niyo po ngayon, especially sa time po ng pandemya, no, people are looking for those things. People are looking for love, joy, peace, patience. And we as the children of God should have those. Kasi nga sabi nga ni King David dito, those who fear in you will be glad when they see me. So, feeling niyo po ba, kung kayo po ba magtingin po sa salamin, ano po, are you glad to see yourself? Are you glad po na parang, yes, Lord, when I go out, I can be sure that they can see Jesus in me. Or may mga times po talaga na masasabi po natin, Lord, I'm a sinner. Tulong po. Di po, madali lang po ako magalit, madali po akong sobrang liit po ng patience ko. So, let's have that, self-reflection po as of the moment na if we truly are reading the Bible, there should be fruits of it. And it should be seen in our lives. Hindi lang po tayo magbabasa for the sake of completion na, yes, tapos ko na ang 24 or 1 month Bible reading assignment ko, yes, tapos na. But it should be something na it will change your life na parang, Lord, grabe, ito pala yung na-experience ko. Lord, gusto ko tong i-claim na promise na to because we can never claim something we don't have, no? Sabi nga nila, paano pa daw pagdarating na ang persecution or ang mga pagmawala na daw yung Bible, are we able to say 1 or 2 memory verses that can keep our faith? So, ayun po no, ang ganda lang po talaga ng lesson natin na we will have an influence, an elevating one. Not an influence na parang dito lang sa world, pero an influence that can help others na, sige, let's run the race together until we go to the finish line. And maybe that's one of the most important things, no, actually. Hindi siya money, hindi siya peace. In our world today, I do believe na the most important thing right now is peace. And do we radiate that peace to other people na kahit nagkakagulo na, nagkaka-worry na, nagkaka-anxiety na, you still have that peace inside your heart na I'm good. My God is with me, and that influence your community, your church. So, may takeaway po ba ang ating mga kasama po dito sa ating live? Magandang umaga sapagkat pag nakita natin na sabi nga ni Sister Dexel na once na nagtababasa tayo, pastor, ng Bible dito ay gusto nating merong mabago, di po ba? Yan. Yung karakter natin ay gusto nating magkameron ng transformation, may pagbabago. Kaya makita natin na once na tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay magiging advance yung ating kaisipan. Nagiging advance ang ating kaisipan sa mga posibleng dumating na mga pagsubok sa atin. Mga posibleng mga issue na nasasabihin natin ay bagong issue sa iba, pero pagdating sa atin, okay, na ano na lang tayo, nalalaman na natin ay ito ay alam ko mangyayari ito. Yan. Alam ko mangyayari ito sapagkat ito yung warning ng Panginoon. Yan. Pag tayo nagbabasa ng Bible, makikita natin yung kapayapaan at pagmamahal sa ating kapwa. Ha? Diba, Sister Texel, na yung the more you read the Bible, the more you in love dapat Dapat lalo kang ma-in love sa Panginoong Hesus at the more mo mauunawaan yung kung ano ang kulay ng ating mundo at kung ano ang meron sa mundong ito. Pastor, mayroon kang gustong sabihin dito? Napakaganda kasi yung ating topic ngayon. Yes, good morning sa ating po mga viewers. Napakaganda po ng ating devotional at ito po ay talagang nailapat na mabuti ni Sister Dexel. Talaga pong in one way or another, talagang tayo po ay merong influence. At ang influence natin it could be good or bad. Yun lamang po. Dalawa lamang po ang pinagpipilian. Subalit mas napakaganda po kung meron tayong good influence.
At yung good influence na ito, kung gusto po natin na good influence tayo, ay itinuturo po sa ating devotional na kailangan po na tayo ay talagang mapagbasa. Kasi napakaganda, ulitin ko lang yung line dito sa ating devotional. Those who are conversant with the scripture will be found to be men and women who exert and elevating influence. Yun lamang pong linyang yun, napakabigat na, napakatindi na, Brother Joseph, Sister Dexel, na talaga pong makikita mo naman sa isang tao kung conversant ka sa Bible. Talagang pag sa mga kwentuhan, kahit casual, lumalabas sa kanyang mga salita na talagang meron siyang isinishare na scripture. Laman na ng kanyang pagkatao, yung Biblia, talagang woven na sa kanya, talagang nasa kanyang sistema na, at makikita mo na napakatindi ng taong yun, napakahusay, napakabuti, napakabait. At yun po ang inaakay tayo ng Panginoon na umabot tayo, dumating tayo. Kasi yun yung mga nakaraang devotional natin, hindi po, ang sabi, hindi dapat mababaw lang yung ating pag-aaral. Dapat malalim na kagaya ng taga-Berea kahapon. At pagka malalim na po ang pag-aaral mo sa Bible, talagang hindi po mapipigil yung good influence na kahit po sabihin natin ikaw ay saktan, maaring ikaw ay gawa ng masama, masasabi mo lang na kagaya ni Jesus, Lord, they don't know what they are doing. Please forgive them. Kaya mo nang masabi ng ganun kasi yung fruit of the Holy Spirit nasa iyo. So, napakaganda po. Inaakay muli tayo ngayong umaga na talagang yung Bible ay gawin nating pang-araw-araw na pagkain natin. Kasi kung i-compare siya sa mga aklat, philosophy, sciences dito sa ating sanlibutan, talaga pong ang Bible ay mas mataas po. Kaya napakaganda po na ito ay magkaroon ng magandang impluensya sa ating buhay at ganoon din po, it will radiate to our friends, to our loved ones, to our neighbors. Thank you. Yan. Salamat, Pastor, sa magandang pagbabahagi ng ating morning devotional. At meron pa akong gustong idagdag dito, Pastor, na sabi dito, the thought, it's lifted up from the things of earth and brought to contemplate the glory of the future immortal life. What is the wisdom of man can compare with the grandeur of the revelation of God? Yan. Nagtatanong ang ating Panginoon, no? Na sa magitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, nagre-reflect pala, Sister Dexel, nagre-reflect agad pala sa atin yung karakter ng ating Panginoon. Ang ganda, no? Yung ilaw, no? Was na pala tayo ay gumamit ng isang bagay, alam natin yan eh. Naggamit ka ng makeup meron kang ano sa iyo. Meron ka sa lips mo di ba halata na agad. Pero pag ikaw ginamit mo yung salita ng Panginoon, nagre-reflect agad yung karakter. Yung karakter ng ating Panginoon ay nagiging ilaw agad. At ang maganda dito, nakakapagbulay-bulay tayo. At ang pagbabasa ng Bible ay isang opportunity na yung ating Panginoon ay maging idolo natin. Siya yung ating idolo. Siya yung kung mayroon tayong mga idolo, mga Korea, yung mga iba't ibang ating mga pinapanood sa TV, at iba't ibang cartoon na naman yan, ay mas magandang maging idolo natin ng Panginoon sapagkat siya ay hindi kanya pababayaan, iingatan kanya, at ito lang, hindi ka gagastos sa kanya ng sobra-sobra na na kailangan po bang bumayad ng movie para mapanood yung kanyang palabas, di ba? Kaya, manood ka lang sa magitan ng presensya niya, sa magitan lang ng pagbabasa ng Bible, ay mararamdam mo na. Yan, ibibigay ko na po yung conclusion kay Sister Dexel. Ayun, so ano po ang ganda po ng lesson talaga natin. Kasi po, parang napansin ko po, parang bumabalik po tayo sa basics. Hindi po tayo pumupunta sa kahit saan. And the basic thing po na talaga is Bible reading and prayer. And yan po yung parang in a while, hindi na po natin binigyan ng importansya. Kasi po, minsan, the basic things are the ones forgotten.
na parang complicated na po masyado ang ating pagsisimba, yun po pala ang kailangan lang po pala ay Bible study and reading. So, siguro po ang ending ko po dito is, gusto ko pong tanongin yung sarili nyo, what is stopping you from reading the Bible? What is stopping you from prayer? So, ang isang isa-share ko po no, if dahil po ba wala po kayong time, then ask the God of time. Ask God to give you time to read the Bible. And He will surely be willing to give you time. If hindi po tayo willing kasi we don't feel it or hindi po natin gets, let's pray to be made willing. Na Lord, ayoko talaga magbasa ng Bible, but I want to be made willing. Especially po, ang gusto lang po talaga ng Panginoon kasi willingness. And the desire po pala to read or to anything po comes from Him. Kasi in our own self, wala po talaga tayong desire to have godly things kasi po we are ungodly. And if hindi po na if iisipin po natin in advance po, kung advance po kayo mag-isip no na ay ayoko magbasa ng Bible kasi hindi ko na mag-get, especially yung Revelation, Daniel, ang mga ganyan, ang symbolism, then read some parts na you can really understand, and the Lord is gracious po to make you understand. Yun po ang ating dapat isipin po na the Lord is not limited to anything. So if you would ask wisdom from Him to read His word, I'm really pretty sure na He will really give you that understanding. And sana po hindi natin pangunahan po ang sarili natin na, hindi ko mag-gets or ganito, ganyan. Kasi, again po, once you get the taste, parang the experience po, the beauty po ng pagbabasa po talaga, iba po talaga ang result nun. Parang you have this desire po talaga na thirst na parang, anong sunod na story, anong sunod na madidiscover ko. And that's one thing po nun na hindi po minsan natin na-experience kasi we are too content na makinig na lang po, na magganito. And lastly po, let us always remember to let our light so shine. No need to turn it on. Kasi po, andyan na po talaga ang light natin. We just need to reflect it. And yun nga po, that the only thing that God wants from us is our willingness. Our willingness lang po talaga. That's it. Your ability to say yes. Kasi He will just do it for you. Mga Israelites nga po, when we look at the life of the Israelites, God won war for them without even them, lifting a sword. Gideon, can you even experience? Can you even fathom it na ang dinala lang nila is picture, ano pa yun, yung parang may yung torch. Would you win a war using that, di ba? But the Lord just gave the victory to them because they were made willing to be used to use the things that God said to be used. So ayun po and ang gusto ko po dito pinakalas po, ibabasahin ko lang po yung nilagay po dito sa devotional natin. The Bible gives the true seeker an advanced mental discipline, and it comes from contemplating. Again po, hindi lang reading, but contemplating means po iniisip po talaga ng malalim, contemplation of the divine things. And with these faculties enriched and self is humbled. Ayun po talaga. We need to humble ourselves upon reading na hindi po natin kailangan dapat isipin na alam ko na to. We should humble ourselves to say to the Lord, Lord, I don't know what I am reading. And we should see the people further develop, capable of thinking more deeply and showing a greater degree of intelligence than the most earnest efforts in studying merely the sciences and histories of the world could make them. So yun po it's real po. It's real that it will really enhance your mind. If you know Gerald Pelayo po, he's the top 1 nursing board exam taker, and again he is top 1 in the medical license taker, and ang sabi niya po talaga, he always reads his Bible. And yun po baka po matakpan po tayo pag parati mo na nababasa ng Bible. Malay po natin, hindi natin alam. But again po, it's really powerful if we only see the power. If we only claim the power. So, I think yan lang po siguro ang closing ko po na may we not be discouraged. May we not be too lazy to read our Bibles, because in the Bible, we see sinners saved. They're not saints po in the Bible. We don't see, may mga saints po, pero basically sila po lahat sinner. Kasi kung hindi po sila sinner lahat, siguro po ang ikli na lang ng Bible, hindi na po siya abot ng 66 books. Lahat po sila sinner na nangangailangan ng grace, and so are we.
it doesn't make us more holier than thou of other people, but it makes us see ourselves that we need Christ also. And they need Christ also. We are saved by Christ, they are saved by Christ. We need grace, they need grace. So, ganun po siguro na. It will change our perspective. So, yun lang po siguro and good morning po sa lahat. Yan. Salamat, Sister, sa ating devotional ngayong at ngayon po tahon para atin pong ating viewers na lagi pong sumusubaybayan natin. Sir Joseph, ang una sa dito ay pick ba dyan? Mahina ang silingan ni Pastor. Okay. Yan, sabi po ni Marilyn Ilagan, sabi niya po doon, good morning po and hope and love family from Sariaya, Quezon. Yan. Pastor, mga taga Sariaya laging nakikinig sa ating pagtuwing umaga, no? Nakakatuwang isipin na sila ay maaga pa lamang ay nakikinig na sa ating morning devotional. Napakaganda, no? And sabi po ni Ma'am Reggie, Sister Reggie, sabi niya, good morning po and I'm on and the way to work. Yan. On the way na pala siya sa work. Punta na sa work. And good morning po, Ma'am. Sister Regis, ay yung ingatan ka ng ating Panginoon po at pagpalain ka po sa maghapon na pagtatrabaho. Lagi po kayo mag-iingat. And good morning to all, sabi po ni Ma'am Judy. Yan. And sabi naman po ni Ma'am Edita Red, good morning po. Yan, good morning din po. Morning. I hope and pray na kayo ay okay lang diyan sa inyong kinalalagyan. Sabi po ni Ma'am Gina, why or quest? Good morning daw po, Pastor. Sabi ni Ma'am Gina. Yeah. Parang speaker natin siya bukas, Pastor, ano? Yes. And then, sabi ni Ma'am ni Heidi, Ma'am Sister Heidi De Leo, sabi niya, happy blessed morning everyone. Thank you God for another day of life. And happy good morning to all. Praise the Lord for another Sunday. Sabi po ni Ma'am Saida from Korea. Yan, wang. Saida. South Korea. Talaga. And then, Sister Adelaida Malibiran, sabi niya po, happy Sunday po sa lahat. And Amelia Hernandez, sabi niya po, yun lang, pray. Inadal lang yung kamay niya. Yan. Kumusta po kayo? From Joey Ilaw, from, alam ko, Liam Batangas. Yan. Good morning po. Yan. Matabungkay. Yan. And then ay magandang sa kanila. Maligo, maraming beach. Yan po ay magaganda ang mga beach. Yan sa may Matabungkay. Talaga namang dinadayo ng mga turista. And good morning po, Brother Joey Ilaw. And then, sabi po ni Ma'am Amelia Hernandez, good morning everyone. And Ma'am Deleo Sumea, sabi niya po, good morning to all. Yan, sabi po ni Ricky Abileo Mabalay, sabi niya, good morning sa lahat ng mga kapatid kay Kristo, lalo na sa bumubuo ng programang ito na Hope and Love kay Pastor Juby Estrada at sa lahat ng bahagi. Ngayong umaga, aking dalangin ang lubos na pagpapala po ang sumainyo lahat. God bless po. I hope and pray na okay po kayo diyan sa inyong kinalagayan. Brother Ricky, salamat, Brother palain Ricky. po kayo ng ating Panginoon sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong magandang reflection na pinagkaloob ngayong umaga. Sabi man from Doris Cambeleser, sabi niya, good morning po and sa ating lahat. Sa ating lahat. Good morning din po, Ma'am Sir Jocelyn Luces. Lalaki ba to, Pastor? Si Ma'am yan, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, babae. Tama nga. Tama nga. Sinabi ko, sister nga. Yan. Baka magkautang ako eh. Yan. Sa last name. Kay Mavic de Leon Dael, sabi niya, good morning, thanks God for wonderful morning. Wonderful morning. Napakaganda talaga ng ating umaga. Yan. Morning. Good morning sa lahat, Lord, sa mga blessing na ibinigay niyo sa amin. Sabi po ni Ma'am
Olive Esquero. Yan. From Candelaria, Quezon, sabi ni Ma'am Cynthia Cueto, have a blessed to everyone. Good morning din po, Teacher Cynthia Cueto. Yan. Sister. Pastor, kayo naman po ang bumasa ng ating mga ibang greetings. Napakarami nito, Pastor, na nagigreet na nakita niyo. Yan, nais kong batiin si Ma'am Nelia Aldwin Ortiz Saking. Yan, blessed morning po sa lahat. Morning po, Ma'am. Salamat sa inyong panonood. Si Ma'am Galing po Presi kay Ma'am Mercado. Presi. Yan po ay sa Amerika, sa US. Good afternoon po sa inyong lahat. God bless us all po. Leila Bundalian, sabi Pastor niya. Bundalian, ayan. Good morning, Mahina, ma'am. Pastor, signal Kahapon natin. ay dinala ko yan sa... Yan. Mahina ang signal ni Ba, Pastor. dinala ko si Ma'am Lilia Bundalian. Good morning po, ma'am. Thank you po sa inyo. God bless po. Sabi po ni Ma'am Marilyn Ilagan, sabi niyang Pastor Jay, nice topic. So touching in our daily faith on God, expand the mind, increasing our knowledge, and let our light shine. Tayo magliwanag. Sabi, napakaganda daw ng ating topic. Yeah. And then, please pray for my pupils that they may understand why I require them to read of chapter 1 every day before they start with the modules. Nakashare po ang episode na ito sa GC namin. Sana pansinin nila. Yan, good morning po. Awan, mapansin po nila yung ating devotional niya. Ipag-pray po yan ni Pastor mamaya. Siya po ang mag-pray sa atin mamaya sa ating closing prayer. Jimenez Lisel, yan. Good morning po, Ma'am Jimenez o Sister Jimenez Lisel. Galing po naman kay Mary May Aike Dabu. Yan. Good morning to all and God bless. Yan. Good morning po, Sister Mary May. May reflection po dito si Ma'am Saida. Sabi niya po dito, Pastor, ay, thank you, Sister, for wake up call and reflection. Yes, we are the walking sermon. Nagkakamaliman tayo sa buhay. Pero sa pagbasa ng Bible, itinutuwid tayo. Bible ang nagtuturo sa atin ng maging mabuting influence tayo sa iba. May mga fruit of the Holy Spirit be with us, lalo na ngayong panahong ito. At ma-share natin sa iba through our gesture. Thank you sa mga reflection. God bless us all and may will be a change daily for a better life. Thank you so much, Ma'am Saida, for your wonderful reflection na binahagi ngayong umaga. Meron pa ditong mga reflection. Yes, sa pagbasa ng salita ng Diyos ay inilapit ang ating pag-iisip sa Diyos at sinasaway ang gumagawa na kung alam niya ang tama, subalit mali ang ginagawa. Yan. Thank you so much din po, Brother Ricky, sa inyong magandang reflection ngayong umaga. Thank you. Sabi po ni Ma'am Heidi, thank you po sa magandang topic and reflection this morning. Po ay makakalakad po tayo sa yapak ng ating Panginoon. Pakisama po sa prayer ang anak ko na si Jean at na-stress po siya sa kalagayan nila sa pagtatrabaho dahil sa 20% lang po silang natitira sa office dahil infected na po ang karamihan sa COVID. Nawa po ay ipagkaloob na sa kanila ang mga work from home. Salamat po. Yan, Pastor. Yan ay ipag-pray po natin po nito. Ipag-pray po natin ito. Yan. Ngayong umaga. Yan. Yan. Sabi po dito, please. Sabi po ni Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, sabi niya po, please pray for my pupils that they may understand
why require the read chapter 1 every day. Okay na siguro po to kanina, no? Okay, nakita ko na to kanina. Okay, nabasa ko na siya kanina. At least, yan. Sige po, tayo po ay dadako na po sa ating closing prayer at tayo ay papangunahan po ni Pastor Juby ngayong umaga. Okay. Tayo po mga kaibigan, mga kapatid ay dadako na sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, sa napakagandang panahon na kami po ay muling nakapag-aral ng inyong banal na salita. Tunay Panginoon, ang inyong Biblia ay pagkain naming espiritual sa araw-araw. At dito po kami lumalakas Panginoon. At sa pamagitan po ng pagbabasa nito ay nagkakaroon po kami ng elevating influence. Na ito po nawa Panginoon ay maging buhay namin na maganda po ang aming impluensya sa lahat po ng taong aming nakakasalamuha. Panginoon, ngayong umaga, dala namin sa iyong banal na harapan ang mga panalangin. Akin pong inilalapit sa inyo si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel na siya po ay guro doon po sa Rojas, Oriental, Mindoro. Salamat Panginoon na siya ay palaging nanonood at kanya pong isineshare ang programang ito sa kanyang mga estudyante. Pagpalain po ang mga mag-aaral niya, nawa po'y mapansin nila ang programang ito at sila po ay makinabang. At naway maunawaan din ang kanyang mga estudyante kung bakit ni-required ni Ma'am Jocelyn sila ng isang chapter bawat araw bago magsimula po ng kanilang modules. Nawa po pagpalain ninyo ang mga paaralan. Amin din pong nilalapit Panginoon ngayong umaga ang kahilingan po ni Ma'am Heidi De Leon. Ang kanya pong anak na si Jean. Panginoon, naway inyong samahan at wag na po siyang ma-stress sa kanilang kalagayan na nagbabawas po ng worker ang kanilang opisina dahil nga po marami ang na-infect ng COVID. Panginoon, ang kanilang dalangin ipagkaloob nawa sa kanila na magkaroon na sila ng work from home upang makapagpatuloy po sila sa pagtatrabaho at ang lahat po ng mga na-infect ay pagalingin na po ninyo Panginoon. Aming idinadalangin din ang mga may karamdaman, Panginoon. Pagalingin po ninyo sila, si Ma'am Laila Bundalian, Panginoon. Patuloy siyang samahan sa kanyang kalagayan, amin po siya. Ganon din po, Panginoon, ang iba pang mga may sakit na maaring hindi namin alam ang kanilang mga pangalan sa ngayon. Ang kagalingan po ang inyong ipagkaloob. Amin din pong isinasama sa panalangin ang kahilingan ni Sister Adelaida Malibiran. Ang kanya pong mga anak at kanyang mga apo ay inyo po nawang ingatan sa araw-araw. Aming inilalapit, Panginoon, ang bawat isa, ang pamilya ng aming mga viewers. I-bless niyo po, Panginoon, sila sa araw na ito, ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain, Panginoon, huwag niyo silang pagkukulangin. At nawa ang pananampalataya ng bawat isa ay maging matibay, maging malakas. Pagpalain, Panginoon, ang programang Hope and Love, ang aming mga paglilingkod na ito ay patuloy na magbigay ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan at ang lahat ay makinabang sa araw-araw po naming pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, aming itinatagubilin ang aming mga buhay sa inyo sa araw na ito. Pagpalain kami't ingatan. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon niyo sa aming dalangin, ang lahat ay aming hiling, sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Yan, tayo po pastor ay nagpapasalamat sa ating mga nakasama ngayong umaga, ating mga viewers na nanonood ngayong umaga. At higit sa lahat, pastor, maraming salamat po sa inyong panalangin at pinalangin niyo po ang ating mga prayer request. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga nagbigay ng prayer request at mga reflection ngayong umaga. At higit sa lahat, pinapasalamatan natin ng ating speaker ngayon, si Sister Dexel Narjoy, yan, Ragas, na kung saan siya po ang nagbahagi ng message. I hope and pray na tayo ay lumakad nakasama ang ating Panginoon at araw-araw po nating dalhin ang ating devotional na ang ating Panginoong Hesus ang ating kasama. Sasabing may pag-asa sa Kanya at mayroong pag-ibig. Babay po. Kikita-kita ulit tayo bukas, 6 a.m. po ng umaga. God Good bless morning po. po. Good morning po. No one